Kung tatanungin niyo ako mga madi kung anong paborito kong ulam, wala na ako ibang isasagot sa inyo kundi ang tuyo at ang gulay. Hindi ko ibagpapalit ang gulay at tuyo mga madi doon sa karne. Ewan ko ba mga madi kung bakit paborito ko ang gulay at ang tuyo. Magandang araw sa inyong lahat mga madi. Pagkagising ko nga pala ngayong umaga mga madi, dumiretso na ako dito sa likod ng tindahan. At hindi nga ako nagkamali, andito yung papa ko nagpakain sa kanyang mga manok. Time check, alas 5:48. Ano alarm clock na mo Dito sa aming probinsya mga madi, hindi mo na kailangan mag-set pa ng alarm clock kung meron kang lakad kinaumagahan. Nakikita nyo ba yung nakapatong sa ibabaw mga madi? Yan yung mga alarm clock namin dito tuwing umaga. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagsisimula na yan silang tumilaok. Kaya napaka-imposible kung hindi ka talaga magigising sa sobrang ingay ng kanilang tilaok. Once na tumilaok na yung manok namin mga madi, tumitilaok na rin yung kapitbahay naming marites na manok. Kaya imposible talagang hindi ka magigising sa sobrang ingay. Pagkatapos kong videohan ng mga manok mga madi, binuksan ko naman itong roll up ng aming tindahan. At ito na nga, pagbukas ko ng roll up ng aming tindahan mga madi, dumating naman to si kumari kong marites, manghihingi daw siya ng kamatis. Malamang ito si kumari kong marites, hinintay lang talaga niya mga madi na magbukas ako ng roll up para pumunta dito at manghingi ng kamatis. Isa lang ito ang kinagandahan dito sa probinsya mga madi, kung anong meron ka magbigay ka at kung anong meron sila pwede ka rin manghingi kung hindi masyado makapal ang iyong pagmumuk. Bitaw mga madino, kung hindi ka madamot, merong manghihingi sa'yo at meron ding magbibigay sa'yo, kaya give and take lang talaga dito sa aming lugar. Tinanong ko si kumaring marites mga madi kung anong lulutuin niya, bakit siya nanghingi ng kamatis. Mag-i-escabeche daw siya ng tuyo mga madi. Tamang-tama, 200 years na tayong hindi nakakain ng escabeche mga madi. Kaya nanghingi din ako ng escabeche. Siyempre nanghingi din siya ng kamatis, kaya manghingi din tayo pabalik. Huy! Isa ito sa pinaka-na-miss ko talagang gawin mga madi, ang magwalis dito sa labas. Lalong-lalo na dito sa aking mga halamanan. Sobrang nakaka-miss talaga. Doon kasi sa lugar na aking pinanggalingan mga madi, 200 years ago, charis, 200 years talaga. 2 years ago pala mga madi, doon hindi talaga ako nakahawak ng walis dahil walang walis doon. At hindi rin ako nakapagwalis doon sa labas mga madi dahil hanggang loob lang talaga ako ng bahay. At yung nagbawalis ng aming loob ng bahay is yung vacuum cleaner namin. Kaya sobrang nakakamiss talaga itong gawin, lalong-lalo na ganito ang view mo. Napakagandang view at napakaganda ng simoy ng hangin at meron pang papaya dito sa labas. Oh, wow naman. Sobrang nakaka-wow talaga mga madi, lalong-lalo na nag-green yung nakikita mo. Doon kasi sa lugar na aking pinanggalingan mga madi, ngayong buwan na ito is wala talagang mga dahon yung mga kahoy at sobrang kalbo na talaga dahil winter doon at sobrang lamig. At natapos na nga akong magwalis mga madi, napakasarap talaga sa pakiramdam na sobrang linis na ng ating paligid. Pagkatapos kong magwalis mga madi, magluluto naman ako ng aming agahan. At habang namimili ako kung anong lulutuin ko mga madi, dumating naman ito si kumaring Badet at naghatid ng kanilang escabeche. Yes, luto na nga ang kanilang escabeche mga madi. At ito na nga yung kamatis na hiningi ng aking kumaring marites. Yung escabeche pala mga madi, yun yung tuyo na pinirito mo at ginisa mo, nilagyan mo ng kamatis at iba pang mga ricados tulad ng bawang at sibuyas. At hinugasan ko na nga itong plato ni kumaring marites dahil nga syempre binigyan tayo ng escabeche. Pag sa uli natin ng plato, dapat hugasan din natin para hindi naman tayo i-chismis. Binigyan na nga tayo, hindi pa natin hugasan. Ako baka i-chismis pa tayo, huy. At umalis na nga si kumaring Badit mga madi, kaya ito ako ngayon, magluluto ako ng agahan. Yes mga madi, ang aming agahan is gulay. Huwag kayong magtaka dahil dito sa probinsya, lagi kaming heavy breakfast dito mga madi. Hindi tulad sa syudad mga madi na yung inaagahan ninyo is itlog lang at tinapay. Pero dito sa amin mga madi, kahit gulay or karne, inaagahan namin iyan. Lalong-lalo na sa ibang tao mga madi dito na yung trabaho nila is mabibigat. Kaya kailangan talaga nila mga madi na kumain ng masustansyang gulay at mabibigat na agahan, hindi yung itlog lang at tinapay. Gigisahin ko lang pala itong repolyo mga madi at syempre paparisan ito natin ng kanin. At ngayon nga natapos ko ng is-chop itong repolyo kaya hinugasan ko na. Dito pala sa aming probinsya mga madi, libre lang ang aming tubig at walang bayad. Yes mga madi, totoo po iyan, libre lang po talaga ang aming tubig dito. Since birth po na pinanganak po ako sa lugar na ito, libre lang po ang aming tubig dahil yung tubig po namin is fresh from the mountain po. Yung binabayaran namin buwan-buwan mga madi is yung electric lang namin, yung ilaw namin. At syempre hindi na rin kami gumagastos ng gas mga madi, yung pangluto, dahil yung ginagamit naming pangluto is itong kahoy. Dahil kung hindi ka tamad manguha ng kahoy doon sa kagubatan mga madi, makakalibre ka na ng kahoy. Mas mababa ang cost of living dito sa probinsya mga madi kaysa sa syudad.
Bakit? Dahil sa syudad mga madi, lahat doon ay binibili. Lalo na kung wala kang bahay doon, syempre mangungupahan ka ng bahay at magbabayad ka lahat ng bills, electric bills at water bills. At syempre, kakain ka pa, bibili ka pa ng pagkain, kaya mas mahal talaga doon kaysa dito sa probinsya. Kung tatanungin niyo ako mga madi, mas pipiliin kong manirahan dito sa probinsya kaysa doon sa syudad. Dahil dito, mura lang ang cost of living, masarap pa ang simoy ng hangin, presko pa at meron kang peace of mind. At isa pa ang kinagandahan dito sa probinsya mga madi, kahit saan, pwede ka magtanim ng gulay kahit sa likuran ng inyong bakuran. Basta wag ka lang maging tamad mga madi. Kung gusto mong dito talaga tumira, matuto kang magtanim ng gulay para lahat libre. At yung bigas naman mga madi, kung kumakain ka ng mais, pwede ka rin magtanim ng mais para naman mas makalis ka mga madi, dahil yung mais is mas healthy siya kaysa doon sa rice. Pag nagtanim ka kasi ng mais mga madi, ang kailangan mo lang talagang bilhin is yung fertilizer, yung abono, yung pangpataba ng mais. Mas mura lang talaga ang kanyang gastusin mga madi kaysa bumibili tayo ng rice every day or every week mga madi, mas mamamahalan tayo. Kaya kung dito ka titira sa probinsya, dapat maging masipag ka at marunong kang magtanim. Meron ngang kasabihan mga madi, pag may tanim, may aanihin. Kaya pag walang tanim ay mang-ani ka na lang doon sa kapitbahay mo. Charis. So ayun na nga mga madi, tapusin na natin ang topic na iyan. So ayan, tapos na akong nagluto doon sa ginisa kong gulay na repolyo. At syempre, isinalang ko ulit ang ating kawali at hindi ko na hinugasan dahil magpiprito ako ng masarap na tuyo. Dad, budi ho. Iyan ka po nagtubang ah. Ha? Tulad ng sabi ko sa inyo mga madi, basta masipag ka lang magtanim, may aanihin ka. Tignan nyo nga naman itong sayuti ng aking ama. Gulay pala itong sayuti mga madi. So ito yung kanyang tinanim na sayuti sa gilid ng aming tindahan. Yes mga madi, nasa gilid lang to ng aming tindahan at maraming bunga talaga. At meron din siyang ginawang fish pan at marami din siyang isda na tilapia. At dahil may pinirito tayong tuyo mga madi, hindi talaga pwede na mawala ang pamaris na suka, dahil pag nawala itong suka mga madi at sili, nako baka magmaoy pa yung tuyo natin. Huy, magmaoy jud. Kaya ayan na nga mga madi, tapos na ako magluto, kaya kakain na kami ng aming amagahan at sana nakapagagahan na rin kayo dyan. And kain po tayo. Smash nego, Saironi. Kabichi. What kiwi? Kiwi! Ay, dakon kiwi, natulog kiwi. Ito? Bukog. Dole? Bap. Suka. Ito deh.